maghahabol yung partner mo kahit may other woman pa. Yon. Yes, of course. Natitiyak or matitiyak ko sa inyo mga utol na talaga maghahabol yung mga partner ninyo na lalaki kahit may other woman pa. Pero teka lang, bakit natin ginawa yung video na ito? Kasi may mga ngilan-ngilan na mali po yung kanilang pananaw or yung kanilang mindset. Na kapag once daw na pinakawalan yung mga partner nila na may mga other woman ay mas lalo pa daw sasama sa other woman nila. Oh. So ito mga utol ha, ginawa po natin yung video na ito dahil gusto ko lang pong ituwid yung mindset ninyo na buong akala ninyo is yun at yun talaga yung totoo na mas lalo siyang sasama sa other woman niya. Pero sa pamagat pa lang natin na maghahabol at saka maghahabol sa iyo yung partner mo na kahit may other woman pa. Yes. And then, mas magagarantiya po natin itong mga utol dahil based na rin sa mga experience ko and based na rin sa mga nakakausap ko. Ha? Nasa lahat po, lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan, lalong-lalo na rin kapag alam namin na patay ka sa akin bilang isang lalaki, ay talagang igagrab pa ng lalaki yung opportunity na ito. Na uy, teka lang, yung babae na ito is patay na patay to sa akin dati. So ngayon, parang may butas ako na gusto ko siyang kausapin, gusto ko siyang gamitin, or gusto ko siyang utuin ulit. And then dito ko titignan kung mataas pa rin ba yung pagtingin niya sa akin, kung mataas pa rin ba yung karisma ko pagdating sa kanya. So ganun po yun. That's why may mga kalalakihan po na nagpaparamdam or bumabalik. So once na sila po ay bumabalik, nasa sayo na ngayon yung bola na pwede ka na magpahabol. Again mga utol ha, lagi po ninyong tandaan na hindi po lahat ng bumabalik is dahil sa pagmamahal. Yung iba po ay bumabalik dahil na pwede kang gagamitin or pagsamantalahan, napapakinabangan. So pero isa lang po yung matitiyak ko sa inyo. Mas lalo pong babalik talaga yung mga partner ninyo, lalong-lalo na kapag inetsapwera ninyo kahit may other woman pa. Kasi reverse psychology utol ay maaapakan mo yung ego ng tao o ng partner mo. Na buong akala niya is ganon siya kagwapo, ganon siya kapogi, na ganon siya kahabol-habol dati. Yun ang pagkakaalam niya kasi doon mo siya sinanay. Yun ang conclusion niya. So pero ito ngayon, dahil nagparaya ka, dahil pinamigay mo siya, dahil hindi ka na naghabol, is tinapyas natin or pinakita natin na mali po yung conclusion niya. Na kahit na-conclude niya na dati na patay ka, is pwede palang magbago sa pamamagitan na hindi ka na naghahabol. Na yung taong dating naghahabol sa kanya is pwede rin palang maputol, pwede rin palang matapos, na pwede rin palang maghinto or magsasawa yung taong naghahabol sa kanya. So ganun po yun. And then trust me mga utol ha, sa actions kasi na pinamigay mo siya na nagparaya ka, ito po yung magbibigay or maghahantong sa kanya na mas lalo siyang maghahabol sa iyo. Dahil hahanap-hanapin niya po yung validation na yun, na pinakita mo sa kanya na kahabol-habol siya. So ngayon dahil pinakita mo na hindi mo siya hinabol, pinamigay mo pa, then talagang hahanap-hanapin niya pa ito utol. That's why nagpaparamdam at saka nagpaparamdam pa rin yung mga ex ninyo na kahit may other woman na. That's why mga utol ha, huwag na huwag po kayong matakot na mapunta yung mga partner ninyo na toxic na basura ha sa ibang babae. Dahil niloloko ka na nga eh. Tandaan ninyo ha, always remember this. Na yung taong totoong nagmamahal or seryoso sa inyo is hindi mo na kailangan magpagod. Hindi mo na kailangan pilitin yan. Kusa po yan na babalik at saka ipaparamdam sa'yo. Or kusa niya rin itong gagawin na rerespetuhin ka, na hindi ka nalolokohin. So dahil ito na niloko ka, saan yung respeto dyan? Saan yung pagmamahal dyan? So that's why kapag yung tao is umaayaw sa'yo and then may ipinalit sa'yo utol, kailangan mo siyang ibasura. Dahil hindi mo rin deserve yung mga ganitong klaseng tao, which is basura.
Ang basura utol ay nababagay lang po sa basurahan. Ang tanong, basurahan ka ba? Syempre hindi. So yung basurahan ngayon is yung other woman niya, which is nababagay siya doon na magsama sila. Basura at saka basurahan. So yun po yun. Ha? Ikaw ito utol na malinis ka, na alam mo sa sarili mo, na malinis rin yung hangarin sa kanya, na never mo siyang niloko, na wala ka namang ginawang masama o kasalanan sa kanya. Huwag ka rin magpalinlang sa sinasabi ng partner mo na may pagkukulang ka dahil ganito ka, dahil ikaw itong nagsimula, na ikaw daw yung dahilan kung bakit siya nagkakaganito. No. Yan po ay pagmamanipula lamang. Gaslighting utol. Nababalik na rin ka para ikaw pa ito ngayon yung makonsensya. Na dahil once na makonsensya ka, hindi mo na madediretso yung pinaplano mo ng pag-atras. Dahil nakokonsensya ka eh. Dahil nakinig ka rin sa kanya. Na which is, yun din talaga yung plano niya. Yung laruin mo yung laro niya. So, if you play with this game, is talagang sasablay ka sa mga pinaplano mo. Pero kung hindi ka nakinig, umiiwas ka na sa kanya, yes, like for example, binak mo na siya and then never ka nang nakinig sa kanya, never ka nang nagpadistorbo sa kanya, or never ka nang nagpadistract sa kanya, ay talagang madediretso mo ngayon yung binabalak mo or yung pinaplano mo na pag-atras. That's why kung minsan talaga utol may mga exes po na nagpaparamdam pa. Which is, ang pakay lang naman neto ay madistract yung binabalak or yung pinaplano mo na pag-atras. Magde-distract ba yan? Kasi ganoon na nga, bakit sila bumabalik? Hindi naman po yan dahil sa pagmamahal eh. Bumabalik po yan dahil napapakinabangan ka. Dahil alam niya dati na inuuto ka lang niya and then nandyan at saka nandyan ka pa rin. Dahil alam niya dati na pwede kanyang gamitin. Alam niya dati kasi na sunod-sunuran ka sa kanya. Alam niya kasi dati na kahit ano yung sasabihin niya is ginagawa mo. So yun po. That's why bumabalik po yan. Dahil maybe sa pera mo, dahil sa katawan mo, dahil sa napapakinabangan ka niya kung ano yung iuutos niya sa'yo. So, ikaw naman ito na parang aso, na parang ulol. Sorry sa term natin pero gusto mo ba na maging asong ulol? Syempre hindi. Tao ka utol. Kailangan mo ring ihalin tulad yung sarili mo as a high value na tao. High value woman or high value man. Sa mga nakikinig dyan. Kasi kung natatakot po kayo na umatras dahil baka mapunta siya sa ibang tao, come on. Palagi nyo pong tandaan, yung tao talaga na may pagmamahal is hindi ka na kailangan maghirap pa. Siya po itong kusa na ipaparamdam sa'yo or ipapadama yung pagmamahal niya. May pagkikare kumbaga. So sa actions niya na niloko ka, na may iba siyang babae, then ibasura mo na yan. Dahil uulitin ko, nababagay po yan sa basurahan na tao. So yun po mga utol, sa mga natatakot dyan, ano pa yung hinihintay nyo? Ibasura nyo na yung mga partner ninyo. Okay? Magparaya na kayo. And then titignan natin kung hindi pa yan maghahabol sa'yo once na binasura mo. So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. PMS Lucky lang. And then, usap-usap tayo doon. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Dito nalaman kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di manghirapan to.